Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ng dalawang mambabatas sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag politikahin ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos giit ng abogado ni Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Medialdia na extrajudicial rendition o kidnapping ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Isidre, dapat patunayan na inosente si Duterte sa korte imbes na gawing politikal ang proseso. Nakatakda ang confirmation ng charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa September 23, 2025. The degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Hataw Balita ngayon. Dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong weekend upang hilingin ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa kustudiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Senador Christopher Bongo, mas pinili ni Duterte na umuwi at harapin ang kaso sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay at kalusugan. Ibinahagi rin ni Go na hirap na umano si Duterte sa mga simpleng gawain tulad ng pagyuko at pagsuot ng medyas at hindi rin umano na ibibigay sa kanya ang kanyang mga gamot. Hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Medialdia pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama Anilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Medialdia na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Hataw Balita ngayon. Tinuligsa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang anyay dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa isang pangako umano ng bansa sa Interpol at hindi sa ICC. Sa kabila nito, nananawagan si De La Rosa sa mga Duterte supporter na manatiling kalmado at huwag gumawa ng karahasan. Anya hindi dapat bigyan ng dahilan ang pamahalaan para magdeklara ng martial law. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na, kahit kayo'y nanggigigilan ng gusto dyan, dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Diba? Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home!
Muling nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police na tumulong sa Interpol sa pag-aresto sa mga umano'y co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling hilingin ito. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, bagaman wala pa silang impormasyon kung may warrant na ang mga ito, ay may template naman na ang PNP para sa proseso ng pag-aresto gaya ng ginawa kay Duterte. Kabilang sa iniimbestigahan ng ICC kaugnay ng war on drugs ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang dating opisyal ng PNP. Hataw Balita ngayon. Sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation, sinalakay ng isang Pogo Hub sa Pasay City na nagpanggap bilang lehitimong online digital service at marketing company. 49 na dayuhan ang naaresto, kabilang ay isang Bangladeshi na nasa watch list dahil sa illegal recruitment at isang Pakistani na nasa alert lists dahil sa pinaghihinalaang financial fraud. Wala ring naipakitang working visa ang mga dayuhan na haharap naman sa deportation at posibleng ma-blacklists sa bansa. Hataw Balita ngayon. Nagkasakit na ang ilang dayuhang Pogo worker na nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay City, kung saan 6 na kaso ng influenza at respiratory infections ang naitala. Agad na nagsagawa ng disinfection at medical isolation ng PAOK upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Dahil sa sobrang dami ng detainees na umabot na sa halos 1,000 mula sa 500 kapasidad, nananawagan ng PAOK na mapabilis ang deportation process upang maibalik na sila sa kanilang mga bansa. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Commission on Elections na natapos na ang pag-iimprenta ng nasa 69 million pieces ng balota na gagamitin sa May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naabot nila ang kanilang target date dahil sa naipagpalibang Bangsamoro parliamentary election. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi kansilado ang midterm election sa Barn. Ang napospon po sa inyo ay parliamentary election, hindi po ang national and local election. Nangangahulugan, sa Mayo 12, boboto pa rin po kayo ng senador, ng party list, ng gobernador ng probinsya ninyo, hanggang miyembro ng sangguniang bayan ng bawat bayan po ninyo. Hataw Balita ngayon. Siniguro ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magagamit sa politika ang pamamahagi ng Voters Information Sheet. Nakasulat sa naturang information sheet ang pangalan ng mga kumakandidato, mga panuntunan at paraan sa gagawing pagboto. At para matiyak na hindi ito magagamit sa politika, ay bumuo na rin ang COMELEC ng task force na tututok sa pamamahagi nito sa bansa na magsisimula sa darating na April 1. Meron po tayong kinreate na isang special task force na magsisigurado na ang mga bawat voters information sheet ay sadyang matatanggap ng mga kababayan natin, ng mga botante natin, at hindi ito mapopolitika na maaaring hindi i-distribute o maaaring i-distribute lamang sa mga kapanalig ng ilang politiko. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture na ibababa sa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP ng inaangkat na bigas sa pagtatapos ng Marso kung magpapatuloy ang pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado at ang paglakas ng piso. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., posibleng ibaba ito mula sa kasalukuyang 49 pesos per kilo matapos magsimula sa 58 pesos per kilo noong Pebrero. Tiniyak din ni Laurel na hindi maapektuhan ng bumababang presyo ng bigas ang rice tariff cut, ang 30 billion pesos na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Hataw Balita ngayon. Sa ikatlong sunod na linggo, makakaasa po ang mga motorista ng panibagong pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tinatayang bababa ng 20 hanggang 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina ay posibleng walang maging paggalaw o bumaba
ng hanggang 20 sentimos. Habang may 40 to 60 centavos naman ang bawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, isa sa mga dahilan nito ay ang pagdaragdag ng supply ng langis kasabay ng mahina pa ring demand ng langis. Kasabay po ng pagdiriwa ng ika-88 anibersaryo ng Araw ng Davao, mariing binatikos ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at buong lakas na sinabing, "We will stand up and fight back." Kasunod ng pag-aresto at pagharap ng kanyang ama sa ICC sa the Netherlands. Samantala, libo-libong taga-suporta naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sama-samang nakiisa sa Solidarity Walk kahapon. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi mapigilang maging emosyonal ni Davao City Mayor Baste Duterte kahapon sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng Araw ng Davao. Ito ay dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa kanyang ama at pagharap nito sa ICC sa Netherlands. Tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yung ko kasabot sa kong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinuod lang. But every time makita ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Sinamantala rin ni Mayor Baste ang pagkakataong maharap ang mga Davaoenyo dahil ito na aniya ang kanyang huling araw ng Davao sa kanyang termino sa pagkaalkalde. Binatikos ng alkalde ang Marcos administration at mariing sinabi na hindi aniya makakaranas ng pagmamahal si PBBM gaya ng pinakitang pagmamahal ng bayan sa kanyang ama. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Dagdag pa nito ang mga Duterte aniya ang tumulong kay Pangulong Marcos Jr. na maupo bilang presidente at sa pagpapalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, ka. Samantala, libo-libong taga-suporta ng dating Pangulong Duterte ang nakilahok sa Solidarity Walk kahapon. Ito ay upang ipakita ang kanilang panawagang pauwiin na sa Pilipinas si FPRRD. Bukod dito, nagsagawa din ng peaceful rally sa labas ng bansa kahapon sa Finland, Korea, Australia, New Zealand, London, Malaysia at Dubai. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ilan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsagawa ng mapayapang rally sa probinsya ng Bataan. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isinagawa kahapon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang caravan at prayer rally. Pinangunahan ito ng Digong Duterte Supporter o DDS Bataan at hakbang ng Maisog Bataan Chapter upang makiisa sa panawagan na ibalik sa bansa ang dating Pangulo at dito harapin ang mga kasong iniaakusa laban sa kanya. Kasabay ng panalangin at paniniwala sa hustisya na umiiral sa bansa. Para po sa ating gobyerno, patuloy kami ay naniniwala pa rin na ang hustisya ay nariyan lang. Nandiyan pa rin naman po yung ating Supreme Court at ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas patuloy pinapanalangin namin Kasunod nito ay nagpakawala ng 80 puting lobo na simbolo ng 80 taong kaarawan ng dating Pangulo. Sinimula ng caravan sa dinalupihan at umikot sa buong probinsya ng Bataan. Habang isinagawa naman ang prayer vigil sa bayan ng Pilar Bataan, nalilahukan ng mahigit sa 1,000 mga Bataenyo na nakikiisa sa panawagan ng kapayapaan sa ating bansa. May laki na humahataw sa balita ngayon.
Target na patawan ng 200% na taripa ni US President Donald Trump ang produktong alkohol ng European Union sakaling hindi nito aalisin ang taripa sa produktong whiskey ng Estados Unidos. Nagpahayag rin ang Pangulo ng Estados Unidos ng hindi pag-urong nito sa trade war laban sa anumang bansa. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, bakit ganoon kataas ang taripang ipapataw ng US sa EU? Yes, magandang araw, Ani. Ang hakbang na ito ni President Trump ay bilang ganti sa plano ng EU na buwisan ang American whiskey na nagdulot ng ganap na pagkainis kay Trump. Ayon kay President, kung hindi aalisin ng EU ang taripa nito ay ipapataw nito ang 200% taripa sa lahat ng wine, champagnes at alcoholic products na nanggagaling sa France at iba pang European countries. Tinawag rin ito na pangit ang mga hakbang ng EU at tinawag ang bloc ng masama at mapang-abuso dahil sa pagbubuwis ng nasa $29 billion na halaga ng mga produkto mula sa Amerika. Binatikos rin nito ang EU na isang mapangit o mapang-abusong organisasyon na nabuo upang pagsamantalahan ang Estados Unidos. Sinabi rin ni President Trump na hindi ito uurong sa trade war ng anumang bansa. Ang pinakahuling banta ni Trump ay nagmarka ng patuloy na paglala ng digmaang pangkalakalan ng magkapag-ulo sa pangdaigdigan at pananalapi at ekonomiya ng maraming bansa sa buong mundo. Balik sa iyo, Anne. Ano ang sinasabi ng industriya ng alak at alkohol sa US tungkol naman sa mga taripa? Ani, hinihikayat ng grupo ni Pangulong Trump na makakuha ng isang kasunduan sa alak at alkohol sa EU upang maibalik ang 0 for 0 na mga taripa na nakikinabang sa industriya ng hospitality at mga distiller ng US, kung saan nga malaking bahagi ng mga manggagawa ay hanap buhay ay nakasalalay sa industriya. Ani. Maraming salamat, Jeffrey Reyes. Wala po sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Isinagawa ang kauna-unahang official trade talk sa pagitan ng Estados Unidos at New Zealand trade representatives noong nakaraang linggo. Ito'y habang patuloy na inilulunsad ni US President Donald Trump ang mga trade policies ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng isang online meeting sa pagitan ni New Zealand Trade Minister Todd McClay at kanyang US counterpart na si Jamieson Greer noong isang linggo. Tinalakay ng mga ito ang kahalagahan ng open and fair market access sa pagitan ng Estados Unidos at New Zealand. Nagtagal ng 45 minuto ang pagpupulong, kung saan sumang-ayon ng dalawang kinatawan na ipagpatuloy ang dialogo habang ipinatutupad ng Trump administration ang mga trade policies ng US. Ito ay matapos ipahayag ni President Trump ang mga bagong taripa sa mga imported goods mula sa bansang Canada at Mexico. Sinabi ni McClay na may well-balanced at complementary trade profile ang dalawang bansa, kung saan tinatamasa ng US ang mataas na kalidad ng mga produkto ng New Zealand na may mababang taripa. Inaasahan ni McClay na makikipagpulong ng mukhaan kay Greer sa hinaharap para higit pang matalakay ang mga paraan upang mapalago ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng webinar hinggil naman sa stress management para sa mga kababayan natin sa Jeddah. Samantala, nangangailangan naman ng trade specialists ang Philippine Trade and Investment Center sa Riyadh. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan?
Inaanyayahan ng mga kababayan natin sa Jeddah sa isang webinar kung saan tatalakayin ng stress management. Gaganapin ito sa March 20 alas 2 hanggang alas 3:30 ng hapon via Facebook Live. Sa mga interesado makilahok, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Samantala, nangangailangan ng trade specialist ang Philippine Trade and Investment Center sa Riyadh. Ilan sa mga qualifications ay dapat legally residing sa Saudi Arabia at maaring magtrabaho, may 3 years experience sa business development consulting and sales and marketing. Sa mga interesadong mag-apply, magsumiti lamang ng inyong resume na may 2 references, cover letter at kopya ng transcript of records at diploma sa riyadh@tti.gov.ph. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Maghahandog naman ng Philippine Embassy sa Norway ng information session hinggil sa cervical screening program ng Norway. Gaganapin ito sa March 27 alas 5 ng hapon sa Embahada ng Pilipinas. Limitado lamang ang in-person participation kaya't sa mga nais dumalo ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-email ng inyong pangalan at phone number sa eleanor.tolentino@tfa.gov.ph. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Charlottetown sa Prince Edward Island sa Canada. Gaganapin ito mula April 4 to 6 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Rod Royalty Crown Brush Room. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob ay ang passport services, notarization, civil registration at NBI Form 5. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PHInCanada. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Inararo na isang tanker truck ang tren ng Philippine National Railway sa bayan po ng Nabua, Camarines Sur. Nagresulta ito sa pagkadiskaril ng tren at pansamantalang pagtigil ng biyahe, nagdulot din ito ng matinding traffic sa lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Alas 2:50 ng hapon noong Sabado nang aksidenteng bumangga ang isang tanker truck sa tren ng Philippine National Railways sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Paluyon Proper, Nabua, Camarines Sur. Galing ang nasabing truck sa Legazpi City na babiyahe sana papunta sa Metro Manila nang aksidenteng bumangga ito sa tren. Kinilala ang driver ng truck na si Jeric Giriba, residente ng Quezon City, na agad namang dinala sa Bicol Medical Center pagkatapos ng aksidente. Dahil sa tindi ng pagkabangga, nadiskarel ang tren sa rilis nito, nagdulot ng paghiwalay ng bagon. Ang nasabing tren ng PNR ay may rutang Naga City to Legazpi City. Bagamat walang naiulat na nasaktan sa mga pasahero ng tren, ay inasistihan pa rin ng pamunuan ng PNR ang mga ito upang matiyak na ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Nagresulta ang aksidente ng matinding traffic sa lugar at pagkaantala ng lahat ng biyahe ng tren papunta at pabalik ng Naga City noong Sabado. Samantala, ayon sa Philippine National Railways, simula kahapon araw ng Linggo ay naibalik na sa normal ang biyahe ng mga tren ng PNR na rutang Legazpi City to Naga City at vice versa. Nagpaalala naman ang PNR sa mga driver at mamamayan na palaging sundin ang stop, look and listen rule upang maiwasan ang katulad na insidente. Ryan Salatandol, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Natuklasan ng mga otoridad ang isang parcel mula sa isang kilalang online shopping platform na hinihinalang smuggled cigarettes. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nadiskubre ng pinagsamang puwersa ng Coast Guard Station Manila at sub-units katuwang Maritime Security and Law Enforcement Group, Bureau of Customs, National Bureau of Investigation, Philippine Tobacco Institute. Ito ang kasunod na container sa Pier 14 North Harbor, Manila. Nadiskubre ng mga otoridad sa container ang isang kahon mula sa isang online shopping platform ang hinihinalang smuggled cigarettes. At tumambad po yung 83 boxes, no, consisting of a total of 16,900. So according to those on the ground at yung mga kasama natin, ang estimated value din po nun is almost 17 million.
Dagdag pa ni Laca, ang mga nakuhang mga cigarettes ay hindi dumaan sa tamang pagsusuri. Ayon pa kay Captain Vincent, may mga natatanggap silang ulat na mayroong mga iligal na mga produkto tulad ng kanilang nakumpiska. Kasunod nito, sinabi ng PCG na susubaybayan nila ang mga maaari pang ipasok sa bansa na mga iligal. Paalala na lamang ng PCG. We should collaborate to fight against these illicit activities, no? It is unfair for those nagtatrabaho ng maayos at mga may business permits and necessary permits in manufacturing cigarettes. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagdagisa ng galing ang mga lumahok sa idinaos na 2025 National Age Group Chess Championship sa Batangas. Ang 4-day event ay inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines o NCFP. Si Aris Silvestre, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Matagumpay na isinagawa ang 2025 National Age Group Chess Championship sa San Jose, Batangas. Nagsimula ito noong March 13 at nagtapos kahapon, March 16. Nagtagisa ng galing sa larangan ng chess ang mga kalahok mula sa iba't ibang lugar. Ayon kay First Asian Chess Grandmaster Eugene Torre, malaking tulong ang mga ganitong uri ng paligsahan dahil patuloy na nahahasa ang kanilang talino sa paglalaro ng chess. Diba very important na bata pa lang nasasanay na ang ating mga kabataan sa disiplina. Kaya nga marami sa involved sa sports, physical man yan o mental, na po-promote yung discipline. Yan naman ang napaka-importante sa atin no? Sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Naramdaman ang pagiging competitive ng bawat manlalaro sa isinalagawang tournament at makikita na pinag-uusayan ang bawat laban, lalo na may nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Itinanghal na kampyon si Jersey Marticio, nakabilang sa Under 18 Girls category pagdating sa Blitz at Rapid category. Sobrang saya po kasi last year ko na po kasi ngayong taon na lalaro po sa age group. Then hindi ko po in-expect na makakarating po ako doon sa place na sobrang saya lang talaga. Ayon naman sa CEO ng NCFP na si Grandmaster Jason, ang mga nananalo sa naturang tournament ay ipapadala sa Youth Chess Tournament sa ibang bansa. Ito ay programa ng National Chess Federation taon-taon kung saan nagpapadala po tayo ng mga bata na magrepresenta ng ating bansa sa mga Youth Chess Championship sa international competition, no? Ito yung selection, no? Ito yung proseso, ito yung programa na sinusuportahan din ng ating Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee. Aris Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Para sa mga nagnanais makapunta sa Japan pero hindi pa kaya ng budget, may isang pasyalan sa Cebu City kung saan pwede mong ma-experience ang Little Slice of Japan. Si Gladys Tuabi may patikim. Hataw Balita Ngayon. Marahil marami sa atin ay nangangarap makapasyal sa Japan. Pero habang nag-iipon pa, may isang Japanese-inspired attraction sa Cebu City na pwedeng bisitahin, ang Sachiko's Little Kyoto. Located ito sa Sitio Lamacan, Barangay Babag 1. Sa halagang 120 pesos na entrance fee, maaari mo nang malibot ang Little Kyoto. Sa pagpasok pa lang sa lugar, ay bubungad na ang iconic Torii Gate. Makikita rin ang estatwa ng famous dog na si Hachiko. Mapapamangha ka rin sa makikitang makukulay na bulaklak at halaman sa kanilang botanical garden. Idagdag pa ang Japanese paper lanterns at lamppost na nakapaligid. Sa tuktok ng lugar ay maaaring mag-relax at magmuni-muni habang tinatanaw ang panoramic view ng mga bundok.
Kung magutom ka naman sa paglilibot, maaari namang subukan ang iba't ibang Japanese dishes. At para makumpleto ang iyong experience at gawing extra ang pamamasyal, maaaring mag-rent na kimono for a photo opportunity. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Matinding aksyon sa volleyball ang nasaksihan kahapon sa Paco Arena matapos ang tatlong laro mula sa matinding reverse sweep ng AFP Lady Gunnar hanggang sa dominating win ng PNP Lady Patrollers at Service Aces na nagpanalo BFP Lady Firefighters. Si Jed Neresina humahataw. It was an epic comeback para sa AFP Lady Gunnar matapos ang 0-2 sets na pagkakalamag ng PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa unang set, matikas ang naging atake ng Health Insurers kaya naipanalo ang set sa score na 25-20. Sa ikalawang set, naging dikit ang laban dahil nagpalitan ng set points ang dalawang team, kung saan umabot sa extended game bago tuluyang pinabagsak ng PhilHealth Consulta ang AFP sa score na 26-24. Ngunit hindi natinag ang AFP Lady Gunnar pagdating ng ikatlong set. Sinimulan nila ang kanilang comeback gamit ang matitinding attacks at solidong blockings. Nakuha nila ang third set sa score na 25-22. Pagdating sa ika-4 na set, mas lumaki pa ang kanilang kalamangan sa health insurers. Inalagaan ng Lady Gunnar ang kanilang lead upang kunin ang set sa score na 25-19 at itulak ang laro sa isang decider set. Hindi nagpatinag ang back-to-back champions na AFP kahit pa umabot muli sa juice ang labanan. Nakuha nila ang fifth set sa score na 18-16. Tinanghal na player of the game si Sergeant Iya Yongko na gumawa ng amazing 31 points sa laban nila kontra health insurers. Medyo stiff kami nung first and second set pero kinausap kami ng coach namin na kailangan kumalma lang kami and makinig lang sa kanila kasi sila din talaga yung nakakakita sa labas kung ano yung nakikita sa amin sa loob. Bigumang makuha ang panalo, ayon kay team captain Karen Texon, patuloy na magpapalakas ang team ng PhilHealth para sa susunod pa nilang mga laro. Magpa-practice pa rin para ma-perfecto namin ang bawat isa, ang chemistry ng bawat isa, ang laro ng bawat isa. First, basic pa din po, kahit na ganito na ang laro namin, pero basic pa din. Andiyan pa rin ang receiving, service po, at saka pagpatay ng bola. Samantala, hindi na pinaporma pa ng PNP Lady Patrollers ang NCMH Wellness Warriors. Ito ay matapos nilang dominahin ang laban sa tatlong magkakasunod na set. Sa unang set, umarangkada agad ang Lady Patrollers gamit ang matitinding attack points kaya hindi na nakasabay ang NCMH. Nakuha ng PNP ang set 1 sa score na 25-14. Tuluyan ng pinadapa ng Lady Patrollers ang kanilang kalaban at tinapos na ang dalawa pang set sa score na 25-16 at 25-14. Ayon sa player of the game na si Mila Ronquillo, masaya siya dahil nagbunga ng panalo ang kanilang ginawang trainings. Yung ensayo namin na twice a day, malaking tulong talaga siya sa amin ngayon during sa laro po namin po. Para naman kay Christine Miralles ng Wellness Warriors, mas puspusang training pa ang kanilang gagawin para sa kanilang mga susunod pang laban. Preparation pa rin po, lahat po siguro na depends sa blockings, yun po. Sobrang kulang pa po kami sa lahat po talaga.
laban kahapon, muling nagpakitang gilas ang BFP Lady Firefighters nang pataubin ang NHA Home Masters. Sa isang straight set sweep, 3-0, nagpakitang gilas ang BFP ng kanilang balanseng opensa at matibay na depensa. Tinapos nila ang laban sa score na 25-12, 25-20 at 25-16. Ayon sa player of the game na si Fire Officer 1 Azel Ruth Barredo, nasunod ang kanilang game plan na isang rason aniya ng kanilang panalo. Yung aim talaga namin po na mapasok lahat ng second six, mababad po. And nasunod naman po yung plan na papasok lahat kasi every set po angat po yung score namin. Para naman sa team captain ng NHA na si Madeleine Martin, familiarization at adjusting to the system na pinapagawa ng kanilang coaches ang kanilang tatrabahuhin ngayon. Meron pang konting adjustments kasi from the last 2 games namin, yung mga dating positions nila. So umikot kami, nag-experiment pa kasi kami ngayon para makuha namin yung tamang blend ng team. So siguro yun yung isang factor kasi we're still adjusting pa. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, March 19, live mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang NCMH Wellness Warriors kontra AFP Lady Gunner. Comelec Suffragettes laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At PNP Lady Patrollers kontra DFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. At sa atin namang shout out, Ani, mauna ka na. Shout out na kaagad tayo. O sige, Adet, thank you very much, Adet. Thank you talaga. Salamat sa Diyos, Adet. Rodrigo, Belinda, Joshua, and Chris, maraming salamat. Siyempre kasama si Justine, si Daniel, Nars, Marvin, Josa Ibanez, si Darwin sa IT natin, and of course si Chrislene, wala pa rin po sa IT. And of course, kay Alex Montesa, kay Bernie, and then kay Paraon, and happy birthday kay Brad Edison. Dito naman sa atin, nakalimutan nila si Carl at saka si Races. Ayan. Sherwin, amigo, go. Gusto kong batiin ng happy birthday ang aking tito, si Tito Atoy, na ngayon ay nasa Lucca, Italy. Ayan. Happy birthday po. At syempre, mga suki natin at kasama natin sa studio dito si Jerickson Bunyag, si Christian Lopez, at yung ibahin nito ni Jerickson, si Jonah. Ayan, talagang masugid din nating taga-subaybay. Kasama sina Jocelyn Gutierrez ng Calamba, Laguna, si Hener Aliparo ng Cabuyao, Laguna, at Louie Lepanya na nagkardan, Laguna naman. At sa abroad naman, nandyan sila Elena Yang at si Emma Chikohara ng Japan, Ani. Ayan, sa lahat na lang na nanonood po na hindi namin nababati at nagsasabi sila na lagi silang nanonood sa umaga sa Hataw Balita. Maraming salamat po sa mandaho kayo ng mundo. Maraming salamat. Naway, tangkilikin nyo lagi po ang hindi lamang po ang Hataw Balita. Lahat ng mga programa namin dito po sa UNTV. Siyempre, hi ko kay Kuya Daniel. Ayan, tsaka kay Edad at kay Mami Beth Rason. Hi Mami Beth and Daddy. Good morning. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At ihabol ko si Attorney Ruth Soriano at saka si Attorney Mel. Good morning po.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 11 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 119, talatang 174. Aking pinanabika ng iyong pagliligtas, O Panginoon, at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Marso 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, may podcast pa. At ng ating mga correspondent po mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.